Tingnan nyo tingnan nyo, pakinggan natin. Sopla kay Gibo Teodoro, yung isang DDS na reporter. Anong gagawin? Ayan. Trust natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ang pinakamatalino reporter doon po sa Net25. Ayon po kay Marcoleta, no? Na hindi marunong sumunod do sa protocol sa press corps. Pinakamatalino no? Tapos kapag ka nagtanong paulit-ulit, pag nagtanong 4 na beses bago maintindihan kung ano yung tinatanong niya, kung ano yung sagot ni Atty. Claire Castro. Pakinggan at i-correct nyo ko kung tama o mali ba yung sinasabi kong reporter, kung si Ellen ba ito. Hindi nakikialam ang military dun sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno. Hindi pa ba makikialam ang mga militar doon sa panawagan nung mamamayang Pilipino daw? Doon sa rally, sagot sa kanya ni Gibo Teodoro, alam nyo kung ano? Sinong mamamayang Pilipino? Marcos Reza niya yung panawagan sa rally na lang. Anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang Gusto talikuran ng sundalo ang Pangulong Bongbong Marcos. Malabo hong mangyari yun, mga boss. Napakalabo hong mangyari. Kung meron man na sinasabi yung mga DDS, nako, lagot ka na Bongbong Marcos kasi nandito na yung mga retired. Laging ganun no? Yung biglang sikat yung retired na sinasabi nila. Kagaya na lang yung si Metran, yung kasama ni Dado. Patragis, ano na nangyari kay Dado? Sandali nga, ano ba pangalan nun? Nag-aalala tuloy ako dun sa tao na yun Tumigil na ba ng pagbablog? Anong channel ni Dado? Hindi ko na nakikita, hindi na lumalabas sa Captain Dado. Enriquez. Hindi ko na nakikita Sir Captain, si Pinoy Survivor. Hanapin ko si Pinoy Survivor. Ayan. Ayun nagbablog pa 11 hours ago. Meron sinasabi, madadamay tayo sa gera World War III kung di tayo magkaisa, sabi ni Dado. Ayan, boy. SFGF. Ayan, may FGF pa pala! Para po doon sa mga hindi nakakaalam kung sino po yung mga FGF, yun po yung sinasabi ni Dado na 40 milyones daw mga kababayan sila, no? Bakit yung mga DDS doon walang pumunta o onti lang? Sige, tuloy natin si Gibo. Pagawa sa sundalo. Hindi kayo magtina sa mga panawagan na Sino nga nananawagan? Mamamayang Pilipino daw yung nananawagan, tapos makita mo kakaunti lang. Taong bayan, sir. Taong bayan ang nananawagan? Lahat ng taong bayan? Nakakaya kapag ka-reporter ka, ginaganyan ka ni Gibo. Lahat ng taong bayan, hindi yun, nandito kami sa aming bahay No? Ang taong bayan, mga kababayan, ang populasyon ng Pilipinas ngayon, kulang 120 million, mga bossing. Para masabi mo na majority, kailangan lumagpas ng kahit na 60 million yung pupunta para masabi mo pa lang na majority, Tapos, sasabihin, taong bayan yung iilan ng mga DDS na nandun, na nananawagan na bumaba si Bongbong Marcos. Karamihan, ang sumisigaw doon, ang sinisigaw nila, ito ay walang pagpapababa sa presidente ng Pilipinas. Ito ay wala pong wala pong bring him home dito. Laban po ito doon sa korupsyon. Diba? Ilan-ilan nga lang silang mga nagbi-bring him home doon. Sabi pa, binabalaan pa sila. Pag pumunta kayo dito sa Luneta, nag-bring home kayo, kakaltukan namin kayo. Certain groups, maliliit lang yun. Tingnan mo, maliliit lang pala yun. Mga DDS lang yun. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ang military, hindi maganda ang kinalalabasan? Hindi ba dapat patatagin natin?
Ayun, oh, Net 25, SMNI. Oh, di ba? Sila yan eh. Tingnan nyo, totoo yan. Sabi ni Sir Larry Bangalisan, kakamping support PBBM, 16 million. Correct ho, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Dati ho, kabardagulan natin yung mga kakamping. Kaya nga po, Gina G, yung mga DDS eh. Bakit to? Sinubukan nung kanilang vice-presidente na makuha ang simpatya ng mga kakamping sa pamamagitan ng pagpunta doon sa bahay ni Atty. Leni Robredo. Kaya lang tablado pa din sila. Oh. Paano nyo sasabihin na taong bayan yung sumisigaw para bumaba si Bongbong Marcos? Eh ito, kakamping, solid. Baka nga nasa 17 milyones na ang kakamping. Tapos buhay na buhay ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Buhay na buhay ang sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Iilang kayo. Nag-aaway-aaway pa kayo. Oh. Diba? Ang mga institusyon natin. Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Panawagan kasi nila. Kaya yan, lagi yung mga vlog ng mga vlogger nila. Nako, ito na po! Dating general, dating ganito. Oh. Expired. Retired! Oh, general, ganito, ganyan. Ang importante, yung mga nakaupo, yung mga nandiyan sa posisyon, yung mga active ay nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya wag nyong, Diyos ko, hindi ko nga kilala yung mga pinagsasasabi yung mga bigla na lang, yung mga, nako, nagsalita na po si retired general o metran. Parang bondat, buntis na yan. Tapos katabi si Dado doon sa higaan. Gusto magsalpakan na yata ng wet pa. Ay, sorry. Malayo na ho iyon. No? Malayo na ho. Masyado na tayo lumalagpas. Oh. Tuloy po, Sek Gibo. Solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Totoo yun. Magkaisa. Hindi yung ang ginagawa nitong mga DDS, puro lang ho paninira. Imbis na makatulong sa pagpapaangat ng ating bayan, ang ginagawa nila, puro paghatak pababa sa ating presidente. Akala yata nila kapag bumagsak ang presidente lang ang bagsak. Hindi sila kasama. Buong bayan natin ang kasama pag bumagsak. Di ba? O, pakinggan pa natin. Ito pa. Sek Gibo pa din o. Oh. Pero walang September 31 rally daw na meron mga nagbalak na walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Walang nagbabalak.